Sumusobra naman ho talaga yang si Leila de Lima, kaya hindi ho tayo magtataka kung ikukontempt siya ng Korte Suprema. Dito sa video na to, pag-uusapan ho natin, pwedeng i-contempt sa pambabastos sa Korte Suprema yang si Leila de Lima. At dito sa video na to, papasadaan ho natin yang nangyaring napakalaking rally dyan sa Liwasan Bonifacio. Pero bago ho yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo yan at sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button nandyan lang ho sa baba. Dito ho talaga tayo pinaka-excited dito sa balita na posibleng o contempt ng Korte Suprema itong si Leila de Lima dahil sa kanyang mga kabastusan. Pakinggan ho natin itong si Attorney Manuelito Luna. Ito ho mga kababayan, malupit ho ito. Game. Meron pa nga sinabi si Representative de Lima na yung Supreme Court daw ay Sarah's Court. Nako. You know, that is contemptible or contumacious, or she may be cited in contempt, indirect contempt of court for saying that. Kasi very irresponsible itong si Representative de Lima in labeling as an officer of the court. Siya ay bilang abogado, more than a congressman, dapat respetuhin niya ang Korte Suprema. Kami mga abogado, like myself, Attorney Manuelito Luna and the others, nasasaktan kami every time na binabastos ang Korte Suprema kasi ang aming duty under the law is to protect the integrity and the image of the Supreme Court. Sayang itong si Representative de Lima eh. Ito na sana yung kanyang panahon para bawiin, para baguhin yung kanyang imahe na nasira dahil din sa kanyang mga ginagawa before. Pero ngayon, nadagdagan yung kanyang kasalanan sa court by labeling the Supreme Court as that. The Supreme Court, the highest court of the land. It is the last bastion, the final arbiter. Natural, kung merong paglabag sa karapatan ng isang individual gaya ni Vice President Sara Duterte at merong grave abuse of discretion, akyat talaga yan to seek refuge and protection from the court. Hindi po yan unnatural, hindi yan illogical, hindi yan pagtakas doon sa accountability. Nako, matindi ho yun mga kababayan. Kasi nga, kung inyong matatandaan, kung yung mismong mga komite diyan sa House of Representatives, nakakapag-contempt sila doon lamang sa mga maling nasagot, maling nasabi noong mga kanilang iniimbitahang resource person. What more, yung kataas-tahasang korte sa ating bansa. Yun pa ang hindi pwedeng mag-contempt. At yun pa ang babastusin ng isang congressman na kilala sa pagsubo ng saba. Di ba napakalabo naman hunod mga kababayan? Naman po sa posibilidad. Marami din kasi akong nababasa ng mga komento ukol nga po dito sa kanilang ginagawa. Kaya daw ganito yung kanilang pamamaraan na nagiging mini trial, na nagkakaroon ng fishing expedition kasi kulang talaga. Alam nila na hindi uusad itong impeachment for the purpose lang na masira lang ang imahe ng pangalawang Pangulo dahil nananatili pa rin po siyang naunguna sa mga surveys po ngayon sa kabila po ng napakatagal na pagbabanat po sa kanya at pagbabato sa kanya ng iba't ibang mga alegasyon. Eksakto yan ang iyong obserbasyon at obserbasyon ng ilang sektor na dinibol-dribble muna nila yan para sirain, pahiyain ang ating mahal na Vice Presidente Sara Duterte. Yun ang intention dyan politika, pamumulitika na hindi na yung sagradong proseso. Binastos ng House Committee on Justice ang proseso ng impeachment. Kaya nga ito inakyat. Yan. Kasi why will the Vice President bring a petition for certiorari and prohibition with a prayer for temporary restraining order kung hindi nila nakikita itong mga galaw na ito? Mga They are kabastusan. in a better position than us, the general public, para makita yan. Kaya tama yung ginawa ng ating Vice Presidente Sara Duterte. Opo. And dito po sa paghakbang ng Korte Suprema, mali po ba na magpasaklolo yung isang individual
kung meron siyang nakikita. Kasi after nung dumulog ang pangalawang Pangulo, may pinuna ang naging hakbang ng Vice President ng ilan sa mga taga-andyan sa House Committee on Justice. Grabe yung kanilang mga pagpuna na para bang walang karapatan ang pangalawang Pangulo na mag-question doon sa prosesong kanilang ginagawa. Alam mo, natural talaga maging defensive sila kasi mali yung kanilang ginagawa eh. Kasi kung tama, hindi ganun ang kanilang reaction. So that kind of reaction on their part only proves na mali yung kanilang ginagawa. Meron pa nga sinabi si Representative De Lima Yan. na yung Supreme Court daw ay Sarah's Court. Naku po. You know, that is contemptible or contumacious, or she may be cited in contempt, indirect contempt of court for saying that. Kasi very irresponsible itong si Representative De Lima in labeling as an officer of the court. Siya ay bilang abogado, more than a congressman, dapat respetuhin niya ang Korte Suprema. Kami mga abogado, like myself, Attorney Manuelito Luna and the others, nasasaktan kami every time na binabastos ang Korte Suprema kasi ang aming duty under the law is to protect the integrity and the image of the Supreme Court. Sayang itong si Representative De Lima eh. Ito na sana yung kanyang panahon para bawiin, para baguhin yung kanyang imahe na nasira dahil din sa kanyang mga ginagawa before. Pero ngayon, nadagdagan yung kanyang kasalanan sa court by labeling the Supreme Court as that. The Supreme Court, the highest court of the land, it is the last bastion, the final arbiter. Natural, kung merong paglabag sa karapatan ng isang individual kaya ni Vice President Sara Duterte at merong grave abuse of discretion, iakyat talaga yan to seek refuge and protection from the court. Hindi po yan unnatural, hindi yan illogical, hindi yan pagtakas doon sa accountability. Yan. So, tinitwist ngayon ng House Committee on Justice, some members thereof, itong paggalaw, itong ginawa ni Vice President Sara Z. Duterte. Nako. And we, the public, are well aware of the action of the Vice President, which is in accordance with law, in accordance with her rights, under the Bill of Rights, and in accordance with the Constitution. Ang mali dito, ang House Committee on Justice. Opo, at ang tanong din ng ating mga kababayan, may mas malaki pang perang involved sa ibang mga issue, like kagaya po doon sa maleta, ang dami na pong mga nilalabas din na mga videos at mga larawan ni Attorney Levito Baligod, kaugnay nga po dito sa aligasyon ng mga dating sundalo na naging aide daw po ni dating Congressman Zaldico. Meron ding mga posting sa social media itong si dating Congressman Mike Defensor, kaugnay doon sa mga kini-question din ng COA kung pagbabatayan yung kanilang rason kung bakit nila inimbisigan ang pangalawang Pangulo. Di hamak na may mas marami pa palang mga ahensya ng gobyerno, mas malaking involved na pera, pero nakatutok sila dito po sa impeachment, attorney. Well, yan po ang obserbasyon ng ilan na nagkakaroon ng parang diversion. Inililihit ang issue ng pananagutan dito sa maletang kickbacks na umabot sa 805 billion at ginagamit bilang punching bag ang ating mahal na Vice Presidente Sara Duterte. Tumigil na ho kayo dyan sa House Committee on Justice. Huwag niyong gawin yan kasi alam ng Pilipino ang inyong motibo at inyong intention dito. Hindi po mabubura sa isip ng sambayan ng Pilipino ang mali-malitang skandalo na nasangkot ang ilang miyembro ng House of Representatives at ibang mga opisyales, including President Marcos Jr. Huwag niyong gamitin si President Sara Z. Duterte bilang sangkalan or punching bag dahil hindi ito mabubura. Ibang issue po yon at dapat iniimbestigahan ng mga investigative bodies yung maleta delivery scheme na sinabi ko rin dyan sa SMNI ninyo in one interview.
at wag gamitin si Vice President Sara Duterte. Kasi yung taong bayan ay gising na dito sa issue ng maleta delivery scheme. Maliwanag ho ang mga tinuran nitong si Attorney Manuelito Luna. Na yung ginawa na yan itong si Leila de Lima ay pwede pa niyang ikakontempt. Sumusobra ho sa kadaldalan eh. Akala ho niya lahat ng lumalabas sa bibig niya okay lang. Yan ang problema. Masyado ho kasing malakas ang loob dahil alam niya binabackupan siya nitong bangag na administration, di ba? Pero kung ano ho yan, kung walang bumaback up sa kanya, hindi ho siya binabackupan nitong si Marcos Jr. kaugnay dyan sa mga kabuktutan na pinagagawa nila dyan sa House of Representatives. Hindi mo matatawag na Saras Court ng Korte Suprema. Di ba? Tinawag ho niyang Saras Court ang SC na ang Supreme Court. Ganun ho kawalang yayang si Leila de Lima. Kaya kung ako yung si Chief Justice, iko-contempt ko yan para hindi na tularan. Di ba? Dapat hindi na pa sinisiraan yun na yan na nga yung pinaka pinali na pwedeng puntahan ng bawat isang Pilipino para i-challenge yung kung ano man ang isinampa sa kanya, pagmamalabis na ginagawa sa mga karapatan niya. Yan na yung final eh. Tapos tatawagin mong Saras Court. Malaki ho magiging problema natin dyan mga kababayan. Dito ho tayo kay Attorney Harold Respicio. Game! Mula sa Sonil North para suportahan ng ating kasama, best friend, Best friend. Congressman Diana Libiste, mga taga Batangas para mag-rally dito sa Liwasang Bonifacio at manawagan sa gobyerno ni BBM na sa wakas, sir, magtrabaho ka na at ang pwede mong gawin ay tanggalin na ang VAT at ang excise tax. Dahil kung hindi ninyo ginawa yan, ang ginagawa nyo lamang at inaatupag ninyo ay nakawin ang perang kinokolekta ninyo mula sa aming mga buwis at pinapersecute ninyo si Sara Duterte. Pwede ba ngayong panahon ng krisis, tama na muna ang pangaharas sa inyong mga kalaban, tama na muna ang inyong pamumulitika at magtrabaho naman kayo. Pansinin ninyo ang kahirapan ng ating mga kababayan dito sa bansang Pilipinas. Sir, patungkol sa impeachment ni Vice President Sara, anong masasabi mo doon sa mga petisyon na ipinail sa Supreme Court? Ano yung mga petition na pinay? Unang-una, yung pag-question ng legalidad ng proseso. At ang pangalawa, yung mini trial na ginagawa nila. Ngayon, tatlo na po yung petition actually. Una yung kay Attorney Vic Rodriguez, Attorney Torion, pangalawa ang kampo ni Vice Sara, at pangatlo yung mga Bangsamoro. At ang sinasabi ngayon ng House of Representatives, pagdating ng 14, kung walang ilalabas na TRO ang Supreme Court, itutuloy daw po nila yung impeachment trial ni Vice President Sara. Pwede po ba yun? Mali ang ginagawa ng House of Representatives ngayon, yung Committee on Justice. Kung mapapansin ninyo, doon sa question ng substance ng ating mga allegations doon sa complaint. Ang sabi doon sa House Rules ng impeachment, dapat ultimate facts para makapag-establish ng cause of action, ng basis para ma-impeach si VP Sara. So ano mga basis? Betrayal of public trust, graft and corruption, whatever. Pero dapat linay out nila yung elements ng crime at dapat linay out din nila yung ultimate facts para magkaroon ng sinasabing sufficient in substance dahil yun yung required ng ating batas. Kapag hindi mo sinunod yun, grave abuse of discretion yun ng Committee on Justice. Hindi mo pwedeng sabihin na political process ito. Dahil requirement ng batas na doon sa complaint mo, kompleto yung allegation mo ng iyong ultimate facts. Kaya doon sa ating mga complaint, walang kalaman-laman, hindi po ba? Kapag walang kalaman-laman, walang ultimate facts, ibig sabihin, wala kang basis para sabihin na sufficient in substance yung kanilang mga complaint. At ang Supreme Court, pwede niyang pansinin yun at sabihin niyang grave abuse of discretion ang ginawa ninyong pagboto at pagpasa ng impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Pero ano ang ginagawa nila ngayon? Kapag wala ka kasing ultimate facts, ang ginagawa, fishing expedition. Fishing Ibig expedition. sabihin, witch hunt. Naghahanap sila ng ebidensya dahil in the first place, wala silang ebidensya. Kaya ngayon gumagawa sila ng mini trial kung sino-sino ang inimbitahan nila, kung ano-ano mga dokumento ang inimbitahan nila, ang gusto nilang kunin. Ano na ang nangyari sa ating mga karapatan bilang normal na Pilipino? Ang ating karapatan sa ating privasiya, ang ating karapatan na pamunuan ng mga maayos ng mga leader ng ating lipunan. Paano ng ating karapatan at ang ating mandato na pamunuan tayo ni VP Sara? Bakit ninyo binabaliwala ang rules, ang mga batas ng ating Committee on Justice sa House of Representatives? Binabaliwala ninyo dahil gusto nyo lamang siya i-impeach? Bakit gusto nyo siya i-impeach? Para hindi siya makatakbo bilang presidente sa 2028? Pero tanungin mo,
ang buong Pilipinas, sino ang gusto nilang maging presidente sa 2028? Si VP Sara. Ibig sabihin ba, BBM, mga tao sa Senado at House of Representatives, gusto ninyong ipagkait sa bawat Pilipino ang gusto nilang maging leader, ang kanilang karapatan na mamili ng kanilang sariling leader. Bakit ganyan? Dahil babayad kayong lahat. Lahat ng ipinayad sa inyo ay pera yan ng taong bayan. Dapat ibalik nyo sa kanila, pagsilbihan nyo sila at sundin nyo kung ano ang kanilang ninanais. Ang pinakapangit na pwede ninyong gawin ay ninakaw nyo na nga ang kanilang pera, hindi nyo pa sila pababayaan na mamili ng kanilang susunod na Pangulo. Kaya imbes na impeachment ni VP Sara ang inaatupag ninyo, atupagin ninyo ang pag-address ninyo ng krisis na ating sinasuffer ngayon sa ating bansa. So regarding naman po kay BBM, sir, gusto nila kasuhan ngayon yung mga taong nagtatanong, naghahanap kay BBM at gusto isa publiko sana yung tunay na kalusugan ni BBM. Bilang isang abogado, pwede po ba kasuhan ng Malacanang, ng kanyang mga alipores yung mga taong nagtatanong tungkol sa kalusugan ni BBM? So gusto niyang kasuhan yung mga naghahanap kay BBM at nagtatanong ng kanyang kalusugan. BBM, kasuhan mo ako! Nasaan ka na? Yan. Meron ka bang sakit? Bakit hindi ka nagpapakita at bakit hindi ka nagtatrabaho? Yung pangako mo sa buong Pilipinas noon, yung pangako mo sa mga Ilocano, sa mga Pilipino, nababawiin mo ang ating karangalan. Wala kang ibang ginawa kundi magnakaw. Ngayon lugmok na lugmok tayo. Wala tayong ka-pride-pride. Yung tanging tao na siyang ating hope na ibabalik ang ating pride, ang pamilya Duterte, ayaw mo pang mamuno sa atin. Sayang na sayang, inisquander mo ang pagkakataon para bawiin ang dignidad ng iyong pamilya, ang dignidad ng Pilipino. Ganyan pa ang iyong ginagawa. Napakahina mo talaga. Kung hindi ikaw ang gumagawa niyan, bes, umalis ka na dyan. Kung hindi ikaw ang gumagawa niyan, bakit mo pinapabayaan yung mga mahihina mong demonyon sa paligid mo na siyang magdikta ng pamamahala dito sa ating Pilipinas? Na hindi naman sila pinili ng mga Pilipino. Kung hindi mo talaga kaya, kung mahina ka talaga, kung nag-a-addict ka talaga at nagdadrugs, o kung may sakit ka talaga, hindi mo na kayang tumayo dyan sa iyong hospital bed, huwag ka na magtrabaho at ibigay mo na sa rightful holder ng posisyon ng leadership sa bansang Pilipinas. Dahil ang mga Pilipino ay deserve nila ng isang malakas na leader na mamuno sa kanila at gumagawa ng konkretong aksyon at hindi lamang pagnanakaw ang ginagawa. Sir, last question, sir. Any comment po sa unprogrammed fund na nagkakaroon ng oral argument sa Supreme Court? Unprogrammed funds, illegal yan. Yung Supreme Court, meron na siyang jurisprudence noon pa na bawal ang paggamit ng unprogrammed funds kapag walang certification na hindi nagastos, kapag automatic kung ginagamit yung unprogrammed funds na hindi wala man lang savings sa mga ibang mga items, settled na po yan. Pero yun ang ginawa ng BBM nung kaniyang sa kasalukuyan niyang administrasyon. Sa katunayan, yun ang pinakamalinaw na basis sa matter of fact ng impeachment. Kung meron tayong dapat i-impeach ngayon, dapat siya yun. Dahil garapalan niyang violate ang Constitution. Isang basis ng impeachment ay culpable violation ng Constitution. Sabi ng Constitution, bawal mong galawin ang pera hanggat hindi dumadaan sa maayos na appropriation. Kaya kapag inabuso mo ang proseso ng appropriation, gumamit ka ng program funds na hindi namimit yung mga requirements ng saligang batas, yan ay culpable violation of the Constitution. Isama mo pa yung graft and corruption. Dahil ninakaw nila yun, pwedeng ma-impeach si BBM. Kaso nga lang, ano ang ginagawa? Wala. Walang ginagawa para tulungan tayong lahat. Binabaliktad ang House Rules, ang batas, para ma-impeach si VP Sara. Bakit ba galit na galit kayo sa mga Duterte? Bakit galit kayo kay VP Sara? Bakit hindi ninyo hayaan ang taong bayan na siyang humusga sa kapalaran ng pamilya Duterte? Kung sa tingin mo, halimbawa, si President Rodrigo Duterte, sabi ng ilan meron siyang pagkakasala. Eh di bakit hindi mo pabayaan na ang mga institusyon ng Pilipinas ang siyang humusga sa kanya? Manatili siya sa kanyang inang bayan sa mga huling panahon niya kaysa isuko mo siya sa mga dayuhan. Dahil required po yan doon sa Rome Statute, ang charter ng International Criminal Court. Complementarity ang tawag. Ibig sabihin, kapag gumagana ang Supreme Court ng Pilipinas, ang mga democratic institutions ng Pilipinas ay hindi mo pwedeng ipasa sa supranational body ang jurisdiction ng paghusga ng leader ng isang bansa. Pero dahil takot na takot si BBM, bakit ayaw mo siyang litisin dito? Dahil alam mo na hindi mananalo yan, dahil alam mo na ang sentiment ng taong bayan ay nasa kay VP Sara at sa kanyang
pamilya. Inutakan mo sila, BBM. Wala kang utang na loob. Napakatanga mo. Dahil hindi ka na nga nagtrabaho, nang away ka pa. At yan ang ikasisira mo. Nagkakasakit ka na nga ngayon eh. Pero isang tanong lang, ayon kay Boying Remulla, handa daw siyang ibigay ang salin ni VP Sara sa House of Representatives. Binigay na ata Dapat eh. ba, sir? Ang pagbibigay ng SALN ay depende kung required yan ng batas. Dapat yung i-layout kung na-meet ba ng batas, ng mga requirements ng batas, yung circumstances na naroon ngayon si VP Sara. Pero ang question kasi is, nandito tayo ngayon sa Committee on Justice. Merong legal proceeding. At sabi ng Supreme Court, dapat lahat ng due process ay nasusunod. Ibig sabihin, dapat may ultimate facts na basis ng pag-request mo ng mga dokumento. Hindi ka pwedeng mag-request ng kung ano-anong dokumento para lamang maghanap ng butas. Kung in the first place, wala kang butas. Di ba, may salin din ako eh. Sa tingin mo ba gusto kong isuko yung salin ko? O walang chismisan gani, di ba? Dapat i-layout mo muna yung ultimate facts that's constituting the crime, and then saka mo ma-justify ang release ng SALN. Bilang abogado, kapag ako ang abogado, hindi ako papayag. Kahit alam kong wala akong tinatago, dahil karapatan ko yun bilang Pilipino. At alam ko naman, at hindi naman tayo naglolokohan dito, dahil ang tanging dahilan lamang nila, kaya gusto nilang ilabas yung SALN, ay para maghanap ng butas at gumawa ng intriga. Kaya lalong-lalo na kung ganoon ang malinaw na dahilan, huwag dapat nating ilabas. Dahil ang nangyayari ay political persecution at ina-undermine nila ang future mandate ng mga Pilipino na mamili ng kanilang future leader. BBM, tinulungan kang maging presidente ng mga Duterte. Tinulungan ka ng buong Pilipinas na maging presidente. Ikaw ang naging pag-asa namin. Pero so far, isa kang napakalaking disappointment. Huwag mong ipagpatuloy ito hanggang 2028. Pabayaan mo na ang taong bayan ang mamili ng kanilang susunod na leader. Huwag masyadong garapalan sa pamumulitika at pagpe-persecute ng mga taong pinagtitripan mo dahil lamang sa sulsul ng mga kaibigan mo na ambisyoso. Ni Boying Remulla at ni John Vic Remulla, di ba? Si Tambaluslos gusto maging presidente, ang pangit-pangit naman. Muli sana kung buhaya, mukha siyang baboy. Joke lang. Pero wala tayong magagawa. Kaya kung ako yung abogado, hindi ko i-release yung SALN. Sir, may isang tanong pa yan. Ano masasabi niyo doon sa pinakakomento ng Supreme Court na nag-react si Ridon at si Zamora sa pag-utos ng Supreme Court na mag-komento sila doon sa petition ni VP Sara na tungkol sa impeachment? Ano ba yung sinabi nilang specifically? Pinapakomento sila ng Supreme Court tungkol doon sa petition ni VP Sara na February. Yes. Well, the bottom line is, about sa impeachment ni VP Sara, alam ng buong Pilipino, alam rin yan ng husgado, alam yan ng Supreme Court. Ang tanging dahilan lamang dito ay para istymie at i-forestall yung chances at all, gawing zero, ang chances na maging presidente ulit ng Pilipinas ang mga Duterte. At yan ay malinaw na pag-undermine ng ating democratic processes sa ating konstitusyon at hindi dapat bayaran. Kaya dahil kung impeachment lamang talaga ang ating pinag-uusapan, moral by moral, ang mas lalong dapat i-impeach ay si BBM dahil mas malinaw ang kanyang mga kasalanan. Yung Sir, ang Kongreso ba ay may karapatan bang mag-trial ng impeachment ni VP Sara? Doon sa House of Representatives, walang nakalagay na trial doon. Pero may sinasabing hearing. Pero ang hearing ay dapat base doon sa allegation mo sa complaint. Ang tawag doon kapag nasa fiscal ka, clarificatory hearing. Paglilinaw para makarinig ako kung ano, linawin mo kung ano yung allegation mo. Pero to begin with, kung walang ultimate facts at walang malinaw na, walang allegation, wala kang lilinawin, hindi po ba? Walang sinabing fishing exhibition sa ating rules. Clarificatory hearing. Hearing to clarify the ultimate allegations. Pero kung walang ultimate allegations, illegal ang ginagawa nilang mini-trial. Kaya illegal kung ano man ang plano nilang gawin para maghanap at magkalkal ng ebidensya na hindi naman presenta doon sa complaint. Tama ba yung sinabi ni Rowena Blanson na mini-budol lang ang ginagawa nila, sir? Tama ka dyan! Komisyon na gandun. Mini-budol! Dahil ang gobyernong ito ay isang napakalaking budol. budol-budol. Sir,
regarding naman kay George Erwin Garcia, best friend mo yan eh. Every. Sir, may nag-file ng impeachment sa kanya. Any comments po? It's about time. Pero kung gusto ninyo ng expert witness, I'm so ready. Use me to the fullest extent. Sir, may chance ba na magiging patas ang eleksyon natin if si Garcia pa rin ang pumilik ng eleksyon? Nervyos ako dyan. Dahil kung ako lang ang susundin ninyo, ayoko na siya maging commissioner. Dahil darapalat ang pagdarayan itong tao na ito. Hindi tayo naglolokohan. Pinayaran. Dinaya yung mga makina. Nanalo yung mga dapat hindi manalo. Namatay lang ang ilaw, natalo na kami. Ang tanong, gusto niyo bang gawin yan kay Bibi Sara sa 2028? Hindi! Ayun! Kaya mahalaga na tanggalin natin si Commissioner Chairman Georgie Garcia. Salamat sir, thank you po. Thank you. Salamat. Lipat ho tayo dito kay Atty. Harry Roque. Meron ho siyang mensahe. Dito kay John Vic Remulla. Kasi susundin daw siya dyan sa Vienna pagka lumabas ng red notice niya. Game! Magandang araw po sa inyo. Well, kahapon po ay sinabit ko na kung po pwede ba akong maaresto sa visa lamang ng red notice ng Interpol. Sinabi ko po na ang patakaran ng Europa, ng buong EU, una-una, hindi dapat inalagay sa red notice ang mga asylum seekers. Pangalawa, hindi po warrant of arrest sa Europe ang red notice. Kailangan dadaan po yan sa lokal na hukuman at magkakaroon ng formal na prosesong extradition. Ngayon, ang sabi po ng Secretary of Interior and Local Government, siya daw ang, quote, magsusupervise ng aking arrest, end quote. Alam niyo po, sa larangan ng international law, imposible ang sinasabi ni Secretary Remulla. Bakit po? Dahil ang Austria po ay isang independenteng bansa. Now, ang jurisdiction po, ay ang definition niyan, yung kapangyarihan na maglitis ng lahat ng lumalabag sa batas at magparusa. No? Meron ding jurisdiction na pagpe-prescribe o magsasabi kung paano ang aksyon. Yan po yung tinatawag na legislative. So, dalawa po yan. No? Legislative at saka judicial. Now, ang jurisdiction po ay kabahagi ng pagiging soberenya. Ang soberenya at jurisdiction, seloso po yan. Isa lamang estado ang pupwede na magkaroon ng soberenya at jurisdiction sa isang teritoryo. Kaya nga po, patuloy tayong nagpoprotesta sa pagpipilit ng ICC na magkaroon ng jurisdiction kay Tatay Digong dahil since hindi na tayo miyembro ng ICC, lahat ng krimen na di umanong nangyari sa Pilipinas, dapat sa Pilipinas lang litisin. Yan po ibig sabihin ng exclusive sovereignty, exclusive jurisdiction. Ganyan din po ang patakaran pagdating sa pagpapatupad ng batas. Unang-una, ang Secretary of Interior and Local Government, maski po sa Pilipinas, wala po yung kapangyarihang mag-aresto. Ang pag-aaresto ay nasa kamay lamang ng mga alagad ng batas. Yan po ang PNP at yan po ang National Bureau of Investigation. Yung. Pati po ang Armed Forces of the Philippines, wala po yung karapatan mag-aresto. Kung hindi ang aarestuhin ay mga military personnel. Yan po ay gawain ng military police. So kung sa Pilipinas, walang kapangyarihan ang isang Secretary of Interior and Local Government na mag-aresto, paano pa kaya sa ibang bansa? At siyempre, kapag nagpadala sila ng pulis Pilipino rito para arestuhin ako, yan naman po ay lalabag sa soberenya at jurisdiction ng Austria. Dahil yan nga po ay exclusive. Hindi po pwede ang mga dayuhang pulis gumagampa ng kanilang katungkulan sa labas ng Pilipinas. So, malinaw po, kapag si John Vic Remulla mismo ang mag-supervise ng pag-aaresto ko, illegal. Dahil wala naman siya kapangyarihan na mag-aresto mismo sa Naku. Pilipinas at lalong-lalo na dito sa Austria. Pangalawa, kung mga pulis Pilipino ang aaresto sa akin, illegal. Yan po ay paglabag sa soberenya at jurisdiksyon ng Austria. Pangatlo, kapag sapilitan nila akong inaresto at isinakay sa eroplano, yan po ay kidnapping. Sa tingin ko, nung kinidnap nila si Tatay Digong dyan sa Villamor, nagawa nila yan kasi silang nakaposisyon. Hindi po nila magagawa dito yan sa Austria dahil hindi naman nila kontrolado ang airport. Hihingin at hihingin ang aking passport, ang aking travel documents bago ko masapilitang maisakay ng eroplano. At sa tingin ko, hindi naman nila itatangkayan dito sa Austria dahil napakakapal naman nila kung sa tingin nila na yung ginawa nila kay Tatay Digong sa Villamor, kaya nilang gawin dito sa Yan. Europe.
Palakpakan ho natin ang tapang nitong si Atty. Harry Roque. Ang problema, di ba yan kasi si John Vic Remulla, ano yan eh, hindi naman talaga siya, kumbaga, kahit yung pwesto niya bilang DILG Secretary, pinilit din ho yan. Hindi qualified yung mamanay. Para sa atin, DILG Secretary, hanggat maaari, kung tayo tatanungin hanggat maaari, dapat abogado. O di naman ho kaya galing sa law enforcement o law enforcer. Naging PNP chief, naging AFP chief, o naging kawani kasi ano yan, peace and order yan eh. Hindi kickback ang pinag-uusapan. Ay siya ba, ngayon di ko alam kung ano pinag-uusapan. Pero dapat ang tinatalakay diyan sa DILG, peace and order. Hindi kickback. Hindi lagay. Wala pang lagay sa akin yan, ha? Hindi gano'n. Pinag-uusapan sa DILG kung paano mapapatahimik ang mga pamayanan. Ang mga barangay, munisipalidad, probinsya, syudad, yan ang trabaho nyo dyan eh. Di ba? Ngayon kung puro lagayan lang ang pinag-uusapan, matakay nyo, ang daming problema, ang daming bangag, ang daming mga luko-luko dyan sa local government. Ang inaatupag ni John Vic Remulla, si atong angat itong si Atty. Baka mayaman ka, Atty. Harry. Oh. Meron ka bang 1 bilyon? O wala pa lagay sa akin yan. Palakpakan. Pumalakpak yung nakakaalam. So sa tingin ko, imposible. Pero pag sila po'y nagtangka, asahan niyo po, alam ko ang aking karapatan. Kidnapping po yan. At kapag sila ay nagtangka na arestuhin ako sa pamamagitan ng mandamiento de aresto na inisyu ng isang korte ng Pilipinas, gamitin mga Pilipinong pulis o si John Vic Remulla mismo, yan po ay labag sa batas Austria, yan po ay kidnapping. So ang aking libreng legal advice kay Secretary Remulla, kung ayaw mong ikaw ang mapahuli ko, huwag mo kong arestuhin dito sa Austria. Ganun pa man, inaantay kita rito sa Austria, magkita tayo. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Ang inyong spokes ng bayan, Harry Roque, reporting live from... Ayun na nga mga kababayan, yan ho ang napakatapang na tugon nitong si Atty. Harry Roque. Dito kay Secretary John Vic Remulla, rerekta naman ho tayo ngayon. Oh. Yes, show to pass show. Palakpakan ho natin. Palagbag. Maraming salamat, Attorney Penny, at nais kong magpasalamat sa inyo lahat at nais ko ring magpasalamat sa Ama sa Langit na ang ako'y napapalibutan ng magagandang mga babae. Di ba? At hindi si Luistro at si Delima ang nasa tabi ko. Agoy! Yung sinabi kong ang papangit ng sinasabi. Yo. Dinugtungan ko naman agad eh. Agoy! Sabi ko nga di ba napakaganda nga ni Delima kaya nga ang daming nagkandarapang lalaki sa kanya. Bakit awu? Parang aswang. Anyway, bago po ako magpatuloy ay nais ko lamang pong ihayag sa inyo bilang pangalawang tagapagsalita ng partidong PDP Laban ang dalawang pahayag ng ating acting chairman na walang iba kundi si Secretary Alfonso Cusi. First statement po, babasahin ko lang po as it is. PDP Laban has received reports of recent online statements and exchanges involving Attorney Vic Rodriguez. For clarity, neither PDP Laban nor any of its officers has anything to do with the attacks against Attorney Rodriguez, and any attempt to link them to the party is unfounded. Attorney Rodriguez's relationship with the PDP Laban is not in dispute. He was a guest candidate and part of the original Duterte 8 slate in the 2025 midterm elections. However, he remains independent of PDP Laban and does not participate in the party's decision-making processes. Any person or group allegedly attacking Attorney Rodriguez is acting independently and without the authority or consent of PDP Laban. And they do not speak for the party. Maliwanag po yan. Maliwanag ha. I also... Sino ba naman kasi umatake na Atty. Vic? Ako wala ko update dyan, sa totoo lang. Wala ho tayong nalalaman. Sa totoo lang. Hindi ko ho alam. Kaya
Hindi ho natin malaman kung ano sasabihin natin dyan sa attack na. Di man nga natin na. Pero kung alam natin ang pag-atake at sinong mga umatake, baka masasagot natin yung mga walang yan. Kasi tayo ay naniniwala dito sa PH Update na itong si Atty. Vic Rodriguez, isa ho sa ating mga mapagkakatiwalaan yan sa 2020. Hindi ho yan ika nga i-endorso ng PDP laban. Yaan pang si Atty. Ferdy Topacio, naku, malabo. Nakita nyo kung paano manindigan yung mama pagdating dito kay Atty. Rowena Gonzo. Hindi endorso yan ng PDP, hindi yan i-endorso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, hindi yan i-endorso ni VP Sara, at hindi ho yan susuportahan ng mga OFW kung merong problema dyan sa mama na yan. Nakita ang prinsipyo at paninindigan. Kaya tayo dito sa PH Update, kahit hindi natin alam kung ano yung mga pagtira na ginagawa dito kay Atty. Vic, ngayon pa lang, sinasabi ko lang sa inyo, hindi totoo yung mga sinasabi na yan kay Atty. Vic Rodriguez. Huwag ho kayong maniwala, mga kasinungalingan yan. Also confirmed, this is a Secretary Cusi speaking, that I recently met with Attorney Rodriguez and there is no basis to manufacture conflict or attribute to PDP Laban any actions that are not ours. PDP Laban maintains constructive relations with various groups, including Hakbang ng Maisog, that share key advocacies, bringing PRRD home, ensuring accountability in the flood control scandal and broader corruption issues, opposing the impeachment of Vice President Sara Duterte, and proactively addressing the oil supply crisis. We urge all parties to engage responsibly, avoid unnecessary divisions, and remain focused on addressing the urgent challenges facing our nation and the everyday needs of the Filipino people. Maliwanag ha. Ito naman po, second statement, mula rin po sa, mula naman po to sa PDP Laban Membership Committee na pinungunahan ni Yusek Astra. Based on PDP Laban's official membership records, former Congressman Jacinto Jing Paras is not a member of PDP Laban. Oh, hindi siya As such, PDP Laban. any statements, opinions, or positions he has expressed are made solely Sino ba bumabanat kay Atty. Vic? Hindi ko alam talaga. Paki-comment nga ako sa baba para masilip ko yung mga video ng mga bumabanat na yan kay Atty. Vic. Hindi ko talaga alam. Di ko tayo updated sa ibang mga banatan sa social media. Pero kung mapasadahan ko man yan, akin kung ika nga, papasinungalingan niya mga pagbanat na yan kay Atty. Vic Rodriguez. in his personal capacity and should not be construed Ang dahilan kung bakit ito natin pinagtatanggol si Pastor Kibuloy, si Atty. Vic Rodriguez, si Senator Bato de la Rosa, sino pa ba? Yung mga binabanatan, Vice President Sara Duterte. Hindi nakasama yun kasi understood na yun eh. Duterte supporter tayo. Ito mga sumusuporta na to sa mga Duterte, yung mga nabanggit natin na yun. Ang dahilan sa pagsuporta natin dyan sa mga yan, kasi nagpakita ho sila na suporta sa mga Duterte. At yung prinsipyo nila, paninindigan, nakalinya ho tayo doon sa kanilang mga tinatayuan ngayong mga panahon na to. Yun ho ang kadahilanan kung bakit ika nga talagang yung ating pagsuporta nandiyan sa mga individual na yan. Pastor Kibuloy, Atty. Vic Rodriguez, Atty. Jimmy Bondoc, Atty. Ferdy Topacio, yan. Senator Rodante Marcoleta. Kasi yung prinsipyo nila diba? Yung paninindigan nila nandyan Yung iba nga, kahit hindi sila Duterte supporter, pero pagka narinig natin, yung kanilang mga punto de vista ay nakalinya doon sa prinsipyo na nakita natin sa kanilang paninindigan sa mga nakalipas na panahon, talagang nandun ang kanilang pagmamahal sa ating bayan. Talagang sinusuportahan natin. Pero lang, pagka Marcos ang apelido niyan at Romualdez, mga may saltik sa utak yung mga yan. Kahit mga pambubudulos gagawin sa inyo ng mga directly or indirectly as reflecting the official stance, policies, or positions of the party. Mr. Paras is not an authorized spokesperson of LPDP Laban, nor does he represent any of its officers or its leadership in any official or unofficial capacity. Sino bumabanat? Si Jing Paras. O sige, papakinggan natin yung mga banat ni Jing Paras bukas. PDP Laban remains committed to maintaining clarity in its official communications and urges the public to rely only on duly authorized statements issued by the party or its recognized representatives. End of statement. Kinaklaro ko lang po na hindi po namin pinipigilan ang kahit sino na maghayag ng kanilang saloobin sa kahit anong forum, lamang sinasabi po namin na yung mga hinahayag pong mga opinyon na yon ay hindi po opisyal na stance or posisyon ng Partido Demokratiko Pilipino.
Yun lamang po ang sinasabi namin. Of course, these persons are free to express whatever opinions they may want. This is a free country and free expression is guaranteed by the Constitution. Salamat po. Thank you very much, Attorney Ferdy Topacio. Si Ka Ferdy po ay nagpahayag at ay pinarating po sa lahat ng ating mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao, ang statement po ng ating pong acting chair, si Secretary Alcusi. Salamat po sa pag-update sa ating mga kasama. Of You're course, welcome, the Attorney vloggers Penny. po ay nandirito. At gusto ko pong ibalik muli sa inyo ang aking pong unang pagpapahayag na inaantay po namin ang inyong kasagutan dahil maliwanag na kapag talagang ang naglatag ay si Atty. Topacio, talagang may diin at talagang Cuentas tunay na claras. maliwanag Oo, para sa kaalaman correct. ng ating mga kababayan. Atty. Topacio, my first question po sa inyo is ano po ang pinaka-core issue ng dininig ngayon ng Korte Suprema? Attorney? Maraming salamat, Attorney Penny, Yusek Astra. With your kind permission, ganito po yan, ano? Unang-una, nais kong ihayag ang aking kalungkutan dahil mukhang yung oral arguments po, kahapon yun, ano? Yeah, kahapon. April 7, sa Korte Suprema ay parang hindi pinapansin ng mainstream media. Sa kung anong kadahilanan ay hindi po natin alam. Kaya't taos-puso po talaga ang aming pasasalamat sa mga vloggers na kayo na lamang po ang inaasahan ng taong bayan at ating mamamayan na maghatid sa kanila ng tunay na pangyayari. Just a brief history po, last year, kasama ko po si dating Speaker Bebot Alvarez, ang ating PDP senatorial candidate na si Jimmy Bondoc, ang Citizens Crime Watch si Jigs Magpantay. Kami po ay naghain ng isang criminal complaint sa ombudsman tungkol po rito sa mismong mga yung mga issues na dinala naman ni Atty. Vic Rodriguez at ilang mga grupo sa Korte Suprema tungkol nga po doon sa insertions ng 22, 23, and 24 General Appropriations Act. Lamang, ang nangyari po ay since hindi pa po agad nadinig, hindi natapos yung pagdinig dito sa petisyon na inihain ng ilang grupo rin na kina-question sa Korte Suprema ang konstitusyonalidad nitong mga insertion, ang sabi ng Ombudsman ay, sandali po lamang, hintayin natin kung anong magiging desisyon ng Korte Suprema tungkol sa constitutionality sapagkat pag sinabi ng Korte Suprema na yan ay hindi labag sa konstitusyon, walang kasong kriminal. Kung sinabi naman na yan ay labag sa konstitusyon, susulong yung kasong kriminal. Kasi iba po yung usapin sa Korte Suprema, I have to clarify, ito po ay strictly legal yung issue, purely legal. Constitutionality. Labag ba o hindi sa saligang batas yung ginawang insertion sa tatlong General Appropriations Act? Ito naman po, ang criminal case ay dapat bang may kriminal na pananagutan ang mga tao na gumawa ng insertion sa pangunguna nga ni dating Speaker Martin Romualdez. So yun po ang dalawa. Yun pong nilitis, actually naglitis na po yan antimano. Ito naglitis na ulit at inumpisahan na. Ang usapin po reduced to its simplest term sapagkat hindi naman po natin pwedeng puntahan ng detalye sapagkat may doktrina po tayong sinusunod na sub judice. Kapag ang isang bagay ay nasa harap na ng korte, hindi na po natin pwedeng i-discuss yung merits ng case, ano? Yung mga facts lamang. Ang basihan po ay ito. Sapagkat ang ating saligang batas ay nagsasabing wala pong pwedeng salapi na nanggagaling sa kabanang bayan na pwedeng gastusin except in accordance with an appropriation. Na ang appropriation pong yan ay nanggagaling sa General Appropriations Act. Kaya nga po, General Appropriations Act po yan, ano? Ngayon po, ang naging issue rito, may mga, yung tinatawag nilang unallocated appropriation. Kapag sinabi po nating appropriation, according sa jurisprudence, yan po ay mayroong halaga, number 1, at may pagtutunguhan. Halimbawa, unprogrammed allocation. Yun ang program, di ba? Yun ang according to law. Halimbawa, ang gobyerno ay nagsabing meron meeting ngayon dito, April 8.
bibili tayo ng 100 bote ng tubig sa halagang 10 pesos each. Therefore, magkano yun? 10,000 ba? 1,000. Mahina ako sa math, kaya nag-abogado ako eh. Oo, 1,000. O, 1,000 piso yun. Okay po yun. Nasa batas yun. Ngunit, pag nilagay mo dyan, flood control, lump sum, halimbawa, 10 bilyon for flood control, walang pagtutunguhan. Hindi nakalagay dun sa GAA. Saan pupunta to? Basta 10 billion. Ang nangyayari po, ang nag-appropriate, hindi na yung legislatura. Ang nangyayari, ang nag-i-implement na po ay executive. Ngayon, sinasabi nila, executive nga yun eh. Kailangan siya ang mag-execute. Hindi po. Ang ine-execute lamang po ng ehekutibo ay kung anong nakalagay doon. Kaya nga po, meron yung tinatawag nilang President's Budget. Isasumit yan sa legislature. Ang legislature is supposed to be the guardian of the public purse. Kung maaari nga po, pag sinabi ng Pangulo, eto ang aking budget, 1 trillion. Dapat nga ang ginagawa ng legislature, boss, baka pwede namang 900 billion na lang. Nakatipid tayo ng 100 billion. Kasi dapat pinangangalagaan ng legislatura ang pondo ng gobyerno. Hindi naglulustay. Eto, baliktad. Number 1, sinabi ng ating Pangulo, eto ang aking budget. Di ba? Ito yung budget para dito, para roon, 1 trillion. Ang ginawa ng legislature, tanggalin natin to rito, ilagay natin dito, tanggalin natin dito, at lagay natin dito, at gawin natin, halimbawa, 1.2 trillion. Dinagdagan. Tinanggalan ng pondo yung priority ng Pangulo, nilagay sa mga bagay kung saan kinurakot naman nila, at very clear yan. Very clear yan. Hindi ko na kailangan patunayan yan kasi ang Pangulo mismo nagsasabi, di ba? Hindi na ba kayo nahiya? Ibig sabihin, kinupitan nyo eh, yung budget. Paano nila nakupitan? Yun yung unprogrammed allocations. Yan. Yun yung sinasabi naming insertion. Ito ang binibigay na Pangulo, ito yung gusto ko mangyari, pinagsisisingitan nila ng kung ano-ano. Eh bakit sinasabi nating may kasalanan ang Pangulo? Hindi naman pwedeng hindi alam ng Pangulo yan eh, di ba? Di ba pagkatapos niyang ibigayan, ayan, mamaya i-explain, mas magaling dyan si Haka Astra sa akin pagdating sa procedure. Attorney, thank you very much ha. Pero gusto kong susugan po yung sinasabi nyo para bigyan paglilinaw din dun po sa ating mga Yeah, of course, of course. Attorney, medyo ipasok ko lang po to. Oo naman. Insertion na yan ha? Ay, agad. Attorney, kung isa lang po ba ang dapat maintindihan ng publiko ngayon, itong mainit na usapin, no? Ako po yung magtatanong sa inyo, kung isa lang ang dapat nating tutukan at maintindihan ng sambayanang Pilipino, o sabihin na nating publiko, ano yun? Ito po ang kung isa lamang, nagkasabwatan po. Nagkasabwatan ang legislatura at ang Pangulo upang maging posible ang pagnanakaw ng daan-daang bilyon kung hindi trilyon sa ating budget. Bakit ko sinabi yan? And I was getting to that, ano? Kasi po, hindi pwedeng alam ng Pangulo to. Di ba, ang yabang pa niya, sinabi niya, uy, binasa ko lahat yan, 4,000 pahina ba yon? Di ba? Ewan ko kung paano niya nabasa yon. Ang haba noon, siguro hindi siya nakakatulog. Ewan natin kung ba't hindi nakakatulog, ano? Anyway, binasa daw niya. So nakita niya na mali yung ginawa ng legislature. Nonetheless, he signed it into law. So, he cannot escape liability. Hindi niya pwedeng sabihin ngayon, hindi ko alam yan eh. Nabudol ako eh. Kalokohan po yun. Halatang halata po kasi meron siyang budget secretary. Meron siyang mga department secretaries na tinitingnan kung yung mga request nila na ilagay sa budget ay natupad o hindi. Pero
Hindi ba siya in-advise noon? Kung hindi ka in-advise noon, itanggalin mo na lahat yun. Incompetent lahat yun. Bakit hanggang ngayon? They are in the good graces of the President. Diba? Attorney, nasabi niyo po kanina na sinabi po ng sinasabi niyo, binanggit niyo na tao na 4,000 pages pala yun. Di ba? 4,000 ba? Sabi niya. Yung GAA? GAA, oo. Tapos ilang volumes pa yan. Saglit ha. Para hindi tayo malihis, we need to stick with the issue. Napakagaling pala niya, no? Ang galing niya, kahanga-hanga, pero ang gusto ko po talagang ipantapat doon po sa mga nalalaman natin lahat ngayon, no? Ano yung sinasabi po ng Constitution tungkol sa national budget process? Ayan ang ipapaliwanag ni Hindi, kayo Yusek muna. Astra. Kayo muna, Atty. Hindi, kasi po, May sarili po yan mamaya si Kaastra. Ganito yan, hindi na ako pupunta sa details para hindi na kayo ma-board. Bigyan mo lang sila ng isang magupit. Oo. Yan po ay nanggagaling sa presidente muna. Yan. Nanggagaling sa presidente. Hindi po, although nakalagay sa ating Article 6 na lahat ng budget ay nanggagaling sa House. Ang hindi po nakalagay naman sa Constitution ay, ang proseso po ay, lahat po yan nanggagaling muna sa Malacanang. Kumbaga, wish list. Gagawa ng listahan ng Malacanang. Isusumiti po yan sa House. Ngayon, titignan po yan ng APRO. Appropriations Committee. Pakakala nila APRO yung mataas yung buhok Oo. May Committee on Appropriations yan. Yan po, titignan yan. Nagba-budget hearing yan. Diba? Halimbawa, Department of Health, merong request na 200 billion. Secretary, defend your budget. Yes. Bakit ganito? Sasabihin niya, kasi po, importante ito, importante yan. Then, more often than not, nagkakaroon ng mga revisions. Ito lang, ganito lang. Ito, tanggalin natin dito. Ito, wag na. Ito, dagdagan natin. And so on and so forth. So, Attorney, you mean to say, para yung pagkain, hinihimay-himay sa Hinihimay bawat dapat isa? yan. Yan ang role talaga. Of course, ang role ng legislature is making laws. GAA is a law. Yeah. A General Appropriations Act yan Act of Congress yan. At yan talaga ang constitutional mission, the most important constitutional mission of the legislature is to guard the public fund. Yes. Yan, na hindi maabuso. Magkaroon ng tamang paghahati-hati. Pagkatapos niyan, gagawin yung GAA, di ba? To make a long story short, marami yan. Maraming rikutitos yan. Dadaan pa yan sa Senado, doon nagkaroon din daw ng insertions, yun ang aligasyon. Then, pagkatapos niyan, pag-reconciled na yung version ng Senate sa kanang House, kaya nga merong yung trabaho mo dati, di ba? Yun Presidential. Kaya nga, to reconcile. attorney, tulad ng sinabi ninyo, no? I think now is the turn of our former Yusek Astra. Kasi dati po siyang opisyal that she is aware. Siya po yung talagang isa sa nag-aayos din. Anyway, tapusin ko lang. Pag reconciled na yan, ito na yung final version. Jaran! Ayun. Aakyat na yan sa Pangulo. Titignan ng Pangulo. Pag sinabi ng Pangulo, hindi naman maganda ito Hindi tama ito. Di ko bibirmahan ito. Ano po? Reenacted. Ano sabi niyo? Pag sinabi ng Pangulo, ano? Pangulo. Okay. Hindi, we need to be, dapat malinaw po yung pagsasalita natin. Kasi, Ang sinabi niyang, hindi okay ito. Hindi ko pipirmahan yan. Kasi reenacted yung dating budget para hindi naman ma-paralyze ang gobyerno. Pero pag pinirmahan mo yan, ito ang ibig sabihin niya. Number one, nabasa mo. Di ba parang kontrata yan Nabasa mo, number one, sang-ayon ka sa lahat ng nakalagay doon. Kung may insertion yan, kung may illegal dyan, kung may palpak dyan, kung may kurakot dyan o possibility ng kurakot, hindi ka pwedeng hindi managot. So yun po Attorney, strokes. wait lang. Bago natin ibigay yung tanong natin, pasa yung bola kay Ka-Astra. Sa tingin niyo po ba, yung sinasabi ninyong step-by-step procedure, nagawa kaya yan? Nagawa yan, kanya lang, na-corrupt. Yung mga procedures na yan were designed specifically to prevent ng anomalya. Kaya nga may ganyan Ang ginawa nila, they converted it from a safeguard into a process that enables corruption. Yun ang mabigat doon. Kaya nga, tayo ay nasa hukuman ngayon. So, for the details,
I Yes. will have to concede no. na mas magaling dyan. Sa tingin ko talaga it's time na... Okay, thank you very much for your Thank you. information, attorney. And this time, no, I think sa akin, no, sa practical na pananaw, gaano kahalaga ang GAA sa araw-araw na operasyon or pagkilos ng gobyerno. And I'll give the floor to our former USEC Ashavel Naik bilang official po ng PLLO at the Department of Energy. And of course, gusto ko pong bigyan ng paglilinaw ang lahat po ng ating mga kasamahan at nanonood sa ating pong live podcast that she is totally sure ako that she is invited today. Astra, I'll give you the floor. From the Pambansang uninvited. Anyway, alam nyo, may sinabi kasi kanina si Attorney Topacio, no, guardians of the purse. I-versus ko lang to the power of the purse. Under the 1987 Constitution, the power of the purse actually belongs to the office of the President. Yeah. Kasi saan ba nagsisimula ang budget? It's from the Office of the President through the submission of the NEP or the National Expenditure Program. Paano ba ginagawa ang National Expenditure Program? Ito ay supposed to be a product of all the consultations of the Department of Budget with the different regional offices, the regional development councils, no, ng Pilipinas. At mula doon sa mga lokal na pamahalaan kung ano ang kanilang mga pangangailangan na sinubmit nila doon sa RDCs at ito naman ay sinasubmit sa DBM para madiskusyonan ano ang tunay na pangangailangan ng mga mamamayang Pilipino. In my 2 decades of experience in government, almost 15 years akong staff ng Senado before I joined the Executive Department. At ang unang assignment ko kay Tatay Digong was Assistant Secretary of the Presidential Legislative Liaison Office. At alam nyo ba na ang PLLO ay tinanggal na ngayon ng Malacanang? And you wonder why, when in fact the PLLO plays a very important role in the legislative process kasi sila yung supposed to be nagtatahi ng lahat ng mga kakulangan between the legislative and the executive para maipasa not only the GAA but all other laws and bills na kailangang ipasa. Ngayon, inander nila ang PLLO sa executive secretary. So doon na dinagdagan nila ngayon ng trabaho ang ES to control. So kaya ngayon sinabi mo na may kuntsabahan, I believe this is also one of the things that they did para mas maging pulido ang kanilang kuntsabahan, di ba? So from the NEP, ito ngayon ay sinasubmit preferably during the SONA. Si Tatay Digong ginawa niya yan dati. Hindi siya pumaltos na sinasubmit niya during the SONA yung NEP. Sa panahon ni President Marcos, there's a time na hindi sinabay sa NEP sa SONA ang pag-submit. Ngayon, after that, sinabi ni Attorney Topacio kanina, nagkakaroon ng discussion first in the House of Representatives. Kasi sila yung mauuna bago yung Senado. Basta sa appropriations. Dinidiscuss. Tinatawag ngayon ang lahat ng mga sekretaryo ng different departments para depensahan ang budget. Kung titingnan nyo yung difference between the unprogrammed funds ng panahon ni Marcos, magkano yung naidagdag na nilagay nila sa program funds? 449 billion pesos. At masingit ko na lang yung sinabi ni Saldico that Bongbong Marcos was asking for 100 billion per year. 25%. Oo, that's 25% of the total unprogrammed funds. Ang tanong mo dyan, sa'yo na nga nanggaling yung NEP, bakit ka pa manghihingi ng unprogrammed funds? Di ba? You are the programmer of the whole, of the whole budget and the whole
fiscal authority of the government. Bakit ka nang hihingi ng unprogrammed funds? Di ba? Bakit ka nagpapa-allocate ng for flood control? Specifically yun ha, na sinabi ni Saldico, hindi ako ang nagsabi, lumabas yan kahapon. Humihingi siya ng 100 billion a year specifically for flood control. If you are in your right mind as a president, dapat nilagay mo na yan sa NEP. Diba? Meron ka palang programa for flood control. Bakit mo isasubmit after the submission of the NEP? It's so preposterous for a president. Kaya sinasabi namin, you do not know what is your task as a president of the Republic of the Philippines because the power of the purse belongs to you. Why? You are the first proponent of the whole budget and you are the approving officer of the whole budget. So bakit ka in between your proposal and your approval of the final budget mag-i-insert? Because dito sa insertion nangyayari ang padrino system. 'Di ba? Naglalakad ngayon yung mga nagpapadrino, speaker, pwede bang dagdagan nyo kami kasi ganito, ganyan. Oo. And yung Kuntsabahan, alam nyo, this is the first time, sabi ko sa inyo, 20 years na ako sa sa gobyerno, started with the Senate. Never have I seen such pamamalakad of the GAA preparation, the GAA In fact, meron pang naninote, and I am very happy Supreme Court did this, kahapon. Sinabpina nila ngayon yung SARO. SARO is the Special Allotment Release Order. Kasi ito yung final kanino ba napunta talaga yung pera? Like the unprogrammed funds, kanino nila ibinigay, and you will see it in the SARO. So, hail to the Supreme Court! You truly are the guardians of the Filipino people for sending a subpoena, para sa submission of the SARO. Another thing na ginawa nila ng kongresong ito under the administration of Marcos is the creation of the small committees after the BICAM, which has never been done in the history of the Philippines. And yes, di ba, attorney, it does not have a legal basis. And ang sabi sa atin ng ating mga kaibigan, in the small committee sessions, laging present si Secretary Pangandaman. Which tells us na yung bang nangyari nila sa small committee report, doon sila di ba? Kasi naalala nyo na may mga blank pages. There were blank pages doon sa BICAM report. At doon nila tinira sa small committee report kung paano nila nadagdagan itong mga budget na hindi nararapat. So, ang tanong natin sa taong bayan, papayag ba tayo na ganito na binubudol ang ating mga taxes? Hindi, siyempre. Siyempre hindi, Kaasya. Walang ganon. Gusto ko po sanang pasalamatan ka sa iyong pagpapahayag. Masyado kang magpasabog, unti-unti lang. Kasi sa totoo lang, huwag kang magmadali. You are invited. Hindi mo kailangan magmadali kasi. Sandali lang. Eto, Astra, kung may constitutional defect ang GAA, sino ang unang maapektuhan? Ang gobyerno ba o ang taong bayan? Ang taong bayan, syempre. Sige, i-discuss mo yan. Oo. Bakit kapag ito na nga, di ba, the Maleta legacy. If there is one legacy that this administration is leaving to the Filipino people, it's the Maleta legacy. Bakit nga ba napakahalaga na dapat hinihear ng Blue Ribbon Committee ang Maleta? Because lahat ng maleta na isinakay nila sa mga chopper at mga eroplano, it was supposed to be served para sa mamamayang Pilipino. May krisis tayo ngayon sa langis.
ano ba yung kanilang mga confidential funds at yung mga ninakaw nila, dapat wala tayo. You know, the Philippines is not poor, but we have poor leaders. Poor ng karakter, poor dahil inuuna nila yung mga sarili nila at hindi ang taong bayan. Pero very rich. Very rich ang bulsa. Pero poor yung puso. Pati leaders, very rich. Alam mo, Paleta nga eh. alam mo, Kaastra, naging official ka ng gobyerno. Even me.